for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko't kapatid. Welcome po muli sa online prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. Akin pong pinasasalamatan ang Panginoon sa mga oras na ito, sapagkat tayo po ay nagpapatuloy sa kabila ng ating mga nararanasang pagsubok, no? Sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. So tayo po ay magsimula sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, lubos ang aming pasasalamat sa napakagandang umaga na kami ay iyong ginising. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na kaloob mo sa bawat isa. Tulungan mo kami Panginoon na ang bawat araw ng aming buhay ay hindi lamang Panginoon na maging pagpapala sa amin, kundi ganun din po Panginoon, maging pagpapala kami sa iba. Salamat Panginoon sa mga salita mo na siyang nagpapalakas sa amin. Salamat dahil meron kang mga salita na sa araw-araw ay aming napapakinggan. Pinapaalalahanan mo kami Panginoon kung paano namin tatahakin ang buhay na ito ng may kagalakan sa kabila ng napakarami naming pagsubok na nararanasan. Salamat Panginoon sa pananampalataya ng bawat isa at tulungan mo kami Panginoon sa umagang ito sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa Panginoon, mangusap ka sa amin at maramdaman namin na kasama ka namin sa mga oras na ito ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, kabanatang 12, talatang 2 hanggang 6. Pero ang babasahin ko lamang po na ating pagtutuunan ng pansin ay ang talatang 2 na ganito po ang ating mababasa. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Kung atin pong pagbubulay-bulayan at susuriin ang mga salita sa talatang ito, inihahayag po ni Propeta Isaias kung sino si Yahweh sa kanyang buhay
at kung ano ang nais niyang ituro sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa talatang ito, una, sinabi, ang Diyos ang aking kaligtasan. Alam po natin, mga mananampalataya, na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. Hinangon niya tayo sa kadiliman. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang banal na harapan dahil sa ating mga kasalanan, pero siya ang gumawa ng paraan upang maibalik ang ating nasirang relasyon sa Kanya. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng mabubuting gawa o ng pagsunod. Ito ay libreng kaloob ng ating Panginoong Diyos. So dito po, kailangan po natin ang Diyos sa araw-araw, di po ba? Kahit pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, araw-araw patuloy po tayong nakikipaglaban sa kasalanan. Hindi po tayo nilalayuan ng dyablo. Kaya't para magpagtagumpayan ang tukso, laging tayong manalangin sapagkat ang Diyos lamang ang makatutulong at makapagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw ng pakikipaglaban. Naniniwala po ako na pag ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin, hinding-hindi niya tayo pababayaan dahil siya ang magtuturo sa atin ng tamang daan na ating tatahakin para makamit natin ang kaligtasan. Pangalawa, sinabi po sa talata na sa Kanya ako magtitiwala. Kung tayo lubos ang pagtitiwala sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot dahil walang bagay na hindi magagawa ang ating Panginoon. Maaring imposible sa atin, pero sa Diyos walang imposible. Dumarating ang mga problema at napakaraming alalahanin. Matuto po tayong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay at ang pagkatakot at pagkabalisa ay nagpapahayag ng napakaliit ng ating pananampalataya. Hindi pa natin lubos na kilala kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya't naroon pa rin ang pag-aalinlangan at pangamba. Tayo'y magtiwala sa Kaniyang kapangyarihan at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ipararanas po sa atin ng Diyos ang Kaniyang pangako na habang tayo'y nabubuhay, mararanasan po natin yung kagalakan at kapayapaan. At kung naranasan na po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, kailangan po naman na tayo ay magbunyi, magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. At ang nais niya ay ating ihayag ang Kaniyang kapangyarihan at kadakilaan. Kailangang ipaalam po natin sa lahat ang Kaniyang kabutihan para ang mga taong di pa naaabot ng Kaniyang salita ay magkaroon din naman ng pagnanais na siya ay makilala. At kung magkagayoy, matutupad ang nais ng Panginoon na makita na ang mga bansa ay sama-samang magpupuri at dadakilain at kikilalanin ang Kaniyang pangalan bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, sabi ko nga sa buhay po natin, kung tayo po ay nakakaranas ng ganitong mga kahirapan, no? Hindi po natin maiaalis sa atin yung pagkatakot at pagkabahala. Dumadaan po yon. Pero kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, dadaan po yan. Pero hindi kailangang manatili ang takot at pangamba sa puso ng bawat isa sa atin. Alam ko po na marami na tayong karanasan at naipakita na ng Diyos, no, na siya ay tapat sa Kanyang pangako. Kung tayo po ay susunod at mamumuhay ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, nasisigurado ko po na hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan at laging nandyan. Ipadarama ng Diyos sa atin, no, ang kagalakan na dulot ng ating mga pagsasakripisyo
at paggawa ng mabuti. No, ito pong ating mga ginagawa hindi po madali, pero ito po ay nagagawa natin dahil na rin sa tulong ng ating Panginoon. Napakaganda, nahaharap po tayo sa Panginoon ng nagawa po natin ang dapat nating gawin. Wala po tayong pagsisisihan. Kaya sa umaga pong ito, no, ang ating pong itanim sa ating puso, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating maranasan, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Laging buhay ang pag-asa sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na sinasamahan mo kami. Inilalayo nyo kami sa kapahamakan at lagi mo kaming ginagabayan at pinangungunahan sa lahat ng aming mga adhikain sa buhay. Salamat po sa pagtugon sa aming mga pangangailangan at lalong higit sa buhay at kalakasang taglay ng bawat isa. Hiling ko po na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin at ipaalalang lagi ang iyong mga salita, makita sa aming pamumuhay ang lahat ng aming mga natututunan at matuto naman kaming ihayag ang iyong kabutihan at katapatan at makilala ka ng mga taong aming makakasalamuha at kikilalin ka din nila gaya ng pagkakilala namin sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagagawa sa araw-araw, sa isip, sa salita at sa aming mga gawa. Tulungan niyo po kaming lagi na kami ay maging malakas pag dumarating ang mga oras na kami ay pinanghihinaan, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang siya naming tataglayin upang magampanan po namin ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming magpuri at magpasalamat sa iyo na aming Panginoon. Lagi pong namin sanang makita ang mga bagay na ginagawa niyo po sa amin at matuto kaming magpahalaga rito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.